hell? Ano ba talagang plano niya? Acer's quitting the organization because of her. Baling nito sa kanya. He was also busy collecting evidence para mapatalsik si Vincent sa pwesto nito. But then, he got into an accident before completing his mission. As of now, I don't know what's his next move after tarnishing her name. Can you do something like asking help from your grandfather? You know, there is a limitation to that, Troy. Hindi mangingialam ang matandang iyon knowing he can't benefit from our goal. Vincent and my grandfather are both the same, if you didn't know. Naiiling nitong wika. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Troy at pagod na sumandal sa sofa. Cheer up, bud. You can find her. Sabi na rin na nakakuha ng kanyang atensyon. Find who? Wilma is missing, Anika. I can't find her. Problemado nitong wika. Kunot noo siyang napatitig sa boyfriend ni Wilma. So this explains why Troy was so stressed too. She called me last night and told me to meet her at the club. Ang sabi niya ay, nag-aaway daw kayo. Naguguluhan niyang salaysay. What? She wasn't in the Philippines last night. She was in Japan, Anika. That's why I can't locate her easily. Palawanag nito na mas lalo lang nagpagulo sa isip niya. Kung hindi siya ang kausap ko kagabi, sino palang tumawag sa akin? Are your calls recorded? Tanong ni Troy. Tumango siya bilang sagot. Kinuha ni Troy ang kanyang cellphone at ilang minuto lang ay naging abala na ito habang silang dalawa ni Rain ay nanonood lang sa lalaki. May ilang personahe na rin itong tinawagan para ipacheck ang voice recording na nasa cellphone niya. Ilang sandali pa ibinalik na ni Troy sa kanya ang kanyang telepono. Ano daw ba nasulta, Troy? Si Wilma ba ang kausap ko kagabi? Puno ng kuryosidad niyang tanong. No, Anika. It's voice phishing. Hindi si Wilma ang nakausap at nagpapunta sa'yo sa naturang club kagabi. You mean? Sinadyang boss ni Wilma ang nakausap ko at papuntahin ako doon at isagawa ang plano nilang pag-set up sa akin? Paninigurado niyang tanong. She thought that something like this only happens in movies and K-dramas. Pero ngayon siya mismo ang naka-experience ng ganoon. Isang tango ang naging tugon ni Troy. Napailaw mo siya ng muka. Now, her hunch has been confirmed. Talagang si Vincent ang may pakana ng lahat. Siguro ang pagkawala ni Wilma ay ito rin ang may kasalanan, pati ang aksidenteng nangyari kay Acer. What should we do now? Have you already asked for help from the authorities in Japan? Tanong niya ulit. Wilma's father already did, but if this is all Vincent's did, then mahihirapan ang mga otoridad na mahanap agad si Wilma. Ever since Vincent became the president, Thanato Organosi became the third largest mafia organization in the world, Anika. Vincent is unbreakable as of this moment. Frustrated nitong sagot. She sighed in dismay. Hindi niya lubos maisip na dahil sa tulong ng kanyang ama, naging mas makapangyarihan pa si Vincent. Patong-patong ang problemang kinakaharap niya ngayon. Hindi na niya alam kung kakayanin niya ba itong ayusin gayong mag-isa siyang lalaban. Maybe, you should focus on finding your girlfriend, but sabat na rin. Then what about Acer and Anika? Who will help them? Kunot nung tanong ni Troy. We can't move yet unless Acer wakes up. Problema niya ito kaya siya lang makakaayos dito at hindi tayo. All we can do for now is wait and protect what he cherishes the most. Tugon ni Rain. Maybe I will just get home and sort things out. Mahina naman niyang anas. Gustuin man niyang manatili doon, ayaw niyang dumagdag pa sa pasanin ni Troy. You can't, Anika. Acer would kill me kapag may nangyaring masama sa'yo. But I still need to find my friend, Troy. Huwag kang mag-alala sa akin. I will try to find a way on how to deal with our problem too. Pareho tayong may kinakaharap kaya naintindihan ko at maintindihan din iyo ni Acer kung sakali. Paliwanag niya. You're really brave, Anika. Bagay na nagustuhan ni Acer sa iyo. Ani Troy. Bagya siyang napangiti sa sinabi nito. How she missed her husband kahit na isang araw pa lang silang nagkahiwalay. Pero bud, maybe you can assign some of your men to guard Anika. Delikado pa rin kung mag-isa lang siya. Kate was very adamant to kill her. Question pa ni Troy. I can, but you don't have to worry much about her. Now that Acer is unconscious, I'm sure someone will fly his way back here to protect his one and only love. Love sucks.
Nakangising saad ni Rain. Kunot-noo siyang napatitig sa lalaki at maging si Troy ay ganoon din ang reaksyon. Sino? Sabay nilang tanong. Your former bodyguard. Sandro Donovan. Wrong. It's now Connor Sandro Moretti. Mariano Moretti's firstborn. Sandro is a mafia too? Gulat niyang tanong. She never thought of him being a mafia. Ulila na si Sandro sa pagkakaalam niya. Kung kagaya ito ni Acer ay bakit hindi nito nagawang labanan ng asawa niya nung ipinabugbog ito ni Acer kasabay na pagdukot sa kanya? Bakit ito nagpanggap at pumasok bilang bodyguard niya? Yes. Are you shocked? Yeah. You married a mafia boss, Mrs. Valdemar. So you better prepare for the surprising events that awaits you. You never know the person closest to you is hiding a secret from you. Makahulog ang sambit na Rain. Isn't their family a weak one? Acer said, the Moretti households will vanish very soon after Vincent's success. Kunot ang tanong ni Troy. Mataman siyang nakikinig sa usapan ng dalawa. Nalilito siya sa mga pinagsasabi ng magkaibigan pero pilit niya pa rin iyong inaanalisa para maintindihan niya na the bastard married an Ivanov's daughter, while Volkov, the second largest mafia, was at their back for support. They have been rising in the economy this past few weeks. Kwento pa ni Rain. Tulala siyang napatitig sa kawalan. Sandro already got married and he was the son of a mafia. Not just any ordinary mafia but a powerful one. Napakamot ng ulo sa Troy bago nagsalita. How is he gonna help kung may asawa na pala siya? Shit. Because he just married for power. I can't believe na nakikipag-usap ako sa bobong kagaya mo na hindi agad nakuha ang logic ng Moretti na iyon. Akala ko pa naman genius ka. Pabalang nasagot ni Rain. Nagulat naman siya ng bigla sa pagbabago ng expression at pagmumura nito pero hindi na lang siya nagsalita. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng paghilab ng sikmura kaya napahawak siya sa kanyang tiyan. She forgot na hindi pala siya nakakain simula pa kaninang umaga. Her baby must be hungry. You're pregnant. Gulat siyang napatingin kay Ray na siyang nagsalita. Napalunok siya na ilang beses. How did he knew about her situation? Gayong wala pa naman siyang ibang napagsasabihan ng kondisyon niya. How did you know? Kibit-balikat naman itong sumandal sa sofa sa kasya, mariing pinagmasdan. I just know. Does Acer knows it before the accident happened? Umiling siya bilang sagot. I was planning on surprising him but then, the accident happened. You're pregnant for real? Siguradong tuwang-tuwa yung gago kapag nalaman niya ang kondisyon mo. Dapat, magmadaling gumising si Acer. Ani pa ni Troy. She put a faint smile on her lips. Kahit pa man na walang kasiguraduhan ang magiging kalagayan niya kapag nagising na si Acer at makitang isyong kinasasangkutan niya sa ngayon. Pero sa kabilang banda, Acer loves her kaya alam niyang hindi naman siguro ito basta magpapaniwala na hindi siya tinatanong, di ba? What about the rumor about her being the mastermind of Acer's accident? Can you do something about it, Twazon? I'll be working on it. Pero dahil pakawala ni Vincent ang may gawa nito, I can't promise that this will be easy. Besides, a lot of people already have screenshots on their SMS. They are sharing it non-stop and this is very frustrating. Naiiling na sagot ni Troy. Problemado siyang sumandal sa sofa. She's thinking of a way on how to help herself pero kahit anong balibaliktad niya sa kanyang utak, wala talaga siyang mahita. I suggest you stay home for now, Anika. It's not a good idea for you to go outside knowing that the public reach was still fresh and uncontrollable. Baka ikapahamak pa yan ang baby niyo. Ana Rain habang seryosong nakatitig sa kanya. Pero, may kumpanya akong kailangang asikasuhin, Rain. Hindi ako pwedeng tumunga lang dito at hintayin magising si Acer. Angal niya. Tom, you're one hell of a stubborn woman. Bahala ka nga sa buhay mo. Asik nito saka sila iniwang dalawa ni Troy sa salas. Troy smiled and sighed apologetically. Pagpasensyahan mo na ang kaibigan namin, Anika. Rain doesn't have a good patience like we have. He was the most ill-tempered and ill-mannered among us all. Ayos lang, Troy. Hindi naman ako na-offend sa sinabi niya. Mabuti pa'y kumain muna tayo para magkalaman ang sikmura mo. Do you want any particular food?
Tanong nito habang kinakalikot ang sariling cellphone. Anything's fine with me, Troy. Okay then. Troy ordered food for the three of them. Wala man siyang ganang kumain ay pinilit niya ang sarili para lang sa anak niya. Habang nagpapahinga siya ay muling tumunog ang kanyang telepono. Seeing her screen, nakita niya ang kanyang mommy ang tumatawag. Nag-aatubili siyang sagutin iyon. She's sure, by now, alam na nito ang tungkol sa mga larawang kumakalat sa buong Pilipinas. Who was that? Tanong ni Troy nang makita siyang tinititigan lang ang kanyang telepono. It's my mom. Pabulong niyang tugon. You want me to talk to her instead? I'll help you. Explain about your current situation, Anika. Huwag na, Troy. Salamat na lang. Ako nagkakausap sa kanya. Putol niya dito. Tumango naman ang lalaki. Nagpaalam siya dito at tumayo na para pumunta sa dining room para doon kausapin ang kanyang ina. Her hands were shaking as she pressed the answer button. Hello, Mom? Halos pabulong niyang bungad. Come home, Anika. Mag-usap tayo tungkol sa kahihiyang ginawa mo. Malamig nitong anas bago siya pinatayan ng tawag. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone at napatitig sa kawalan. She knew that kind of tone of her mother. She is mad at her, and it's scaring her knowing that there is a possibility that her mother won't believe her. Is there something wrong, Anika? Tanong ni Troy sa kanya na mag-angat ito ng tingin mula sa pagkakatutok sa kanyang laptop. Aalis muna ako, Troy. Kailangan kong kausapin si Mommy. Tugon niya dito. Okay, I'll take you there. Hindi na kailangan. Magta-taxi na lang ako. Just let me, Anika. I know, you're an independent woman pero kailangan mo ko ngayon. There are a lot of midgets outside the condo establishment waiting for you to get out. Somebody must have tipped them na nandito ka kaya nagkalat din sila sa labas. Nito saka tumayo na. Hindi na siya nakipagtalo pa sa lalaki bagkus ay tahimik na lang na sumunod dito. Pagkarating nila sa parking lot, pinasakay siya nito sa isang tintad na kotse. Hindi nga nagsisinungaling si Troy dahil pagkalabas ng sakyan nila ay nagkalat nga ang maraming media personalities na nandoon, maging ang ibang mga taong nakikiusyoso. Laking pasasalamat na lang niya at nakalampas sila ng walang kahit na anong aberiyang nangyari. Tahimik siya sa buong biyahe. Maging si Troy ay hindi rin nagbukas ng kahit na anong topic na pag-uusapan nila. Ganun pa man, labis pa rin ang pangamba na kanyang nararamdaman, lalong-lalo na makarating sila sa subdivision ng kanilang bahay. Sa labas ng guardhouse, may iilan ding taong nakaabang at sigurado siyang maging ang mga iyon ay siya ang pakay. Do you want me to accompany you inside? Tanong ni Troy sa kanya paghinto nilang dalawa sa gate ng bahay ng kanyang mommy Phyllis. Thanks, but I can handle this, Troy. Mami ko lang naman ang nasa loob kaya ayos lang. Okay, just call me if anything happens. Maghihintay lang ako dito sa labas, just in case kailangan mo ng tulong ko. Tumango siya at lumabas ng sasakyan. Matapos ng ilang doorbell ay si Manang Lucia mismo ang nagbukas ng gate para sa kanya. Kumusta ka na, Iha? Ayos ka lang ba? Nag-aalala nitong tanong nang makapasok siya sa loob. Ayos lang po ako, Manang. Si Mommy po. Nasa loob at hinihintay ka na. Sige po, Manang. Tumango ang matanda kaya't nauna na siyang naglakad papasok. Nakaupo sa sofa sa salas ang kanyang mommy. Nang makita siya nito ay agad itong tumayo at sinalubong siya. She was expecting her to ask her if she's alright after the chaos that was happening right now pero nang makalapit sa kanya sa Phyllis ay agad na dumapo sa kanyang kanang pisngi ang isang malutong na sampal. Sa buong kanyang pisngi, dahan-dahan siya lumingon sa kanyang ina. Pero hindi pa siya nakakabawi, ay dumapo na naman ang isa nitong palad sa kanyang kaliwang pisngi. Mom, how could you do this to me, Anika? How could you ruin our family's name? Nalilisik ang mga mata nitong sumbat. Mom, let me explain. Hindi ko alam kung Hindi pa niya natatapos sa kanyang sasabihin nang muli siya nitong sampalin. Explain? You'll explain what? Na nakipagsiping ka sa ibang lalaki? Na plano mong ipapatay ang asawa mo? My God, Anika! Hindi ka namin pinalaki ng daddy mo para maging masamang babae. Please, Mommy. Maniwala ka sa akin. It was Vincent's plan. Balak niyang sirain ang relasyon namin ni Acer kaya sinatap niya ako at pinaratangan. Pagpapaliwanag niya pero mas lalo lang nag-apoy sa galit ang mata ni Phyllis. Hindi ka ba nahihiya? Pati father-in-law mo, gagawin mo ng kwento para lang malinis ang pangalan mo?
Vincent was very kind to us, Anika. Simula nang mamatay ang daddy mo, hindi niya tayo pinabayaan. Lalong-lalo ka na. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Hindi na niya alam kung ano pa ang maaari niyang sabihin para mapaniwala ang kanyang mommy na masamang tao si Vincent. Hindi mo lang dinungisan ang apelyido ng asawa mo, Anika. You tainted your father's reputation too. And so was mine. Ano na lang sasabihin ng mga tao sa pamilya natin ngayon, ha? Na hindi ko napalaki na maayos ang anak ko? What will our business partner say? Ano na magiging tingin ng mga kakilala natin? I never thought you to become bitch that you're acting like today. Mom! Bulyaw niya dito para patigilan ito sa masakit na salitang ibinabato nito sa kanya. Sinasabi mo lang yan because you don't know anything. That Vincent is hiding under his mask. Masamang tao siya, Mommy. Kilala mo ako. I would never do such thing na alam ko mapapahiya si Daddy. Vincent is a mafia leader, Mom. Kayang patunayan ni Acer ang bagay na yun. Enough, Anika. Ayoko nang marinig pa mga walang kabuluhang bagay na pinagsasabi mo. I'm so ashamed to be your mother right now. Wala na akong mukhang maiharap pa sa labas dahil sa kababuyang ginawa mo. Nito bago siya tinalikuran. Walang lakas siyang napaupo sa sahig habang hinahatid tanaw ang kanyang ina na papasok sa sarili nitong silid. The last person whom she expected to comfort her was turning her back on her. If her dad was alive, would he turn his back on her too, like what her mother did? It feels like she was now abandoned. Dinaluhan siya ni Manang Lucia at tinulungan makaupo sa sofa. Inabutan naman siya ng kanilang katulong ng isang basong tubig. Iha, ayos ka lang ba? Diyos ko, namumula mga pisngi mo. Pag-aalala nito, sa kamarahang pinunasan ang kanyang luha. Dahil sa ginawa ni Lucia, mas lalo siyang napaiyak at hindi napigilang mapayakap dito. Marahan naman itong hinaplos ang kanyang likuran para aluin siya. Tahan na, Iha. Alam mo namang mahal ka ng mommy mo, hindi ba? Nabigla lang siguro yun kaya ganoon na naging reaksyon niya. Pampalubag loob nitong wika. Naintindihan ko po, Manang, pero masakit-sakit lang kasi. Akala ko siyang unang magiging kakampi ko, pero bakit ganoon? Bakit tinuhusgahan niya rin ako gaya ng iba? She's my mom. She knows me better than anyone should. Umiiyak niyang pahayag. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang mommy mo kapag medyo lumamig ng ulo niya. Kumalas siya sa yakap ni Manang Lucia. Muli naman pinahid ng matanda ang mga luha sa kanyang pisngi sa kainayos ang nagulo niyang buhok na tumabing na sa kanyang muka. Ikaw po ba, Manang? Naniniwala kang magagawa kong bagay na yun? Simula pagkabata mo kasama na kita. Nakita kitang lumaki, Anika. Mas marami pa nga tayong oras sa isa't isa kaysa sa mommy at daddy mo. Kilala kita. Hindi ko alam kung ano ang dahilan na lahat ng ito pero alam kong hindi mo magagawa ang bagay na iyon. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Iha. Muli siyang yumakap na mahigpit kay Manang Lucia at tipid na napangiti. Kahit papaano ay medyo gumaan ang mabigat niyang pakiramdam. Ano nang gagawin mo ngayon, Anika? Mananatili ka bang muli dito sa mansyon? Tanong ni Aling Lucia nang tumigil na siya sa pag-iyak. Hindi na muna siguro, Manang. Babalik po ako sa kondo ni Acer. Babalik na lang po ako kapag lumamig na ang ulo ni Mommy. Malungkot niyang tugon. Kinuha ng matanda ang kanyang kamay sa kamarahang pinisil. Kumusta na alagay ng asawa mo, Anika? Mas lalo siyang nalungkot nang maalala si Acer. Oo nga pala at hindi na siya maaaring muling makabisita sa ospital. Hindi pa rin po siya nagigising hanggang sa ngayon. Manalig ka lang sa kanya, Iha. Magiging maayos din na lahat kaya magpakatatag ka. Tandaan mo na nandito lang ako para sa'yo. Maraming salamat po, Manang. Mangiyak-iyak niyang sabi. Hindi na siya nagtagal pa sa loob ng bahay at napagpasyahan na niyang umalis na lang muna. Nang makarating siya sa labas, tinanaw niya ang bintana sa ikalawang palapag. Sarado iyon at may nakaharang na kurtina. Maybe her mother doesn't wanna see her for now. Umuntong hininga na lang siya at tumuloy na patungo sa gate. Sa labas, tanaw pa rin niya ang sakyan ni Troy na naghihintay sa kanya. Aalis na po ako, Manang. Paalam niya kay Lucia. Mag-iingat ka, Iha. Kumain ka na mabuti at nangangayayat ka na.
Saad nito saka siya niyakap ulit. Patapos makapagpaalam, tumuloy na siya sa sasakyan. Sinalubong naman siya ng nag-aalalang titig ni Troy. Are you alright, Anika? Alanganing tanong ng binata. Pilit siyang umiti at tumango. Huwag kang mag-alala, Troy. Ayos lang ako. My mom just needs time. But I'm sure magkakaayos din kami sa mga susunod na araw. Tumango naman ang lalaki at pinaandar na ang kotse. Isang beses niya pang tiningnan ang kanilang bahay bago tuluyang nilisan ang lugar at binaybay ang daan patungo sa tinutuluyan niya. Anong ginagawa mo dito, Manang? Wala ko naalalang ipinatawag kita. Malamig na wika ni Feliz pagkapasok na Lucia sa kanilang silid. Gusto lang sana kitang kausapin tungkol kay Anika, Ma'am Feliz. Sagot naman ni Lucia sa mababang tono. Wala ekspresyong humarap si Feliz kay Lucia. Hindi naman natinag ang matanda. Kalmado pa rin itong nakatayo malapit sa may pintuan. Nakagawa ng kasalanan si Anika, Manang. Ano bang gusto mong gawin ko? Konsintihin siya sa ginagawa niya? Hindi mo ba siya narinig? Kung ano-ano na lang ang pinagsasabi niya. Galit pa rin sabi ni Feliz. Malungkot na tumingin si Lucia sa kanya. Ikaw ang nanay ni Anika, Ma'am Feliz. Ikaw ang bukod tanging mas sigit na nakakakilala sa kanya. Kung nagsasabi man siya ng totoo o hindi. Sinasabi mo bang nagkamali ako, Manang? Hindi po, Ma'am Feliz. Ang sa akin lamang po ay mabait na bata si Anika. Kaya sana po ay mabigyan niyo siya ng pagkakataon na patunayan ng sarili niya bago niyo po siya husgahan. Nasapo ni Feliz ang kanyang noo. Hindi masamang tao ang pagkakakilala niya kay Vincent kaya napaka-imposible ng mga sinasabi ni Anika. Ano ba talaga ang rason nito kung bakit dito sinisiraan si Vincent? Maiwan ko na po muna kayo, Ma'am Feliz. Paalam na Lucia bago siya iniwang mag-isa sa kanyang silid. Pagod siyang naupo sa kanyang kama at binuklat ang tablet kung saan nagkalat na sa SMS ang mga iba't ibang artikulong paninira sa anak niya. It's too many and she doesn't know how to deal with it all. Pwede mo ba akong ibaba sa condo unit ni Acer? Baling niya kay Troy. I don't think it's a good idea, Anika. Kontra ni Troy sa hiling niya. Please, Troy. I want to stay there habang hindi pa nagigising ang asawa ko. Pagsusumamo niya dito. Troy looks at her with a defeated expression on his face. Kinabig nito ang manibela para tahakin ang daan patungo sa kondo ni Acer. Subalit malayo pa lang sila sa establishment, tanaw na niya ang ilang tauhang nakapaligid doon. A lot of them came from different media stations. Napabuntong hininga siya. She never wished to become famous dahil ayaw niya ng magulong buhay pero heto siya ngayon at pinagkakaguluhan ng marami dahil sa negatibong dahilan. There are a lot of kids people here, Anika. Tukoy nito sa mga reporters. Tingin ko, hindi talaga magandang ideya na magpapakita ka sa kanila, lalo na at marami ding media ang nag-aabang sa labas. Wala akong kasalanan, Troy, kaya hindi ako magtatago sa kahit na sino man sa kanila. Matigas niyang argumento. She doesn't need to hide. She's innocent from the issue that was thrown to her. Kung dapat man na may magtago, yun ay ang may pakana ng lahat ng ito. Si Vincent at si Kate. Sila ang dapat na usigi ng madla dahil sa marurumi nilang gawain at hindi siya. Alam ko, but that logic won't work. Can't you see? Your opponent has the public sympathy, Anika. Your name won't get cleared until you defeat Vincent. Ani naman ni Troy. I don't care. Magpapaliwanag ako sa media. Sasabihin ko sa kanila lahat ng nalalaman ko. Mangiyak-iyak niyang Saad. She can't let them trample her name. And do you think they will believe you? Tanong nito. Sandali naman siyang natigilan. I know you're frustrated about the situation pero hindi makabubuti ang binabalak mo, Anika. Hintayin muna natin ang recovery ni Acer. I'm sure he has plans before the incident happens. Malumanay nitong wika. We can't be that careless, Anika. Alalahanin mong hindi basta-bastang tao ang kalaban mo. Then what am I going to do? I have a spare condo unit in the Samaniego building. Doon ka na lang muna magstay kung gusto mong mapag-isa. Magpapadala din ng mga tauhan si Rain para bantayan ka. I have my own condo, Troy. But that place isn't safe for you either. Alam ng mga iyon ang address ng condo mo kaya malamang magpapadala din ng mga tauhan sa Kate doon para mas guluhin ang buhay mo. Wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon kay Troy. Habang lulan siya ng sakyan, hindi niya maiwasang isipin na nagiging pabigat na siya sa lalaki.
Troy needs to find her best friend too pero naantala niya ito dahil sa kakasama sa kanya. Nakakalula ang tayog ng building na pinagdalhan sa kanya ni Troy. Sa bagay kung ang kumpanya niya ang nangunguna sa commercial real estate, ang mga Samaniego naman ang nangunguna pagdating sa residential real estate. Pinagbuksan siya ni Troy ng pinto. Pagpasok nila ay lihim siyang napahanga sa disenyo ng condo unit. The room was cozy with a minimal design. Halatang lalaki may-ari ng kondong iyon. Tanaw ang buong syudad sa salamin nitong dingding. It has 3 rooms, all in all at may second floor din. Malaking espasyo para sa isang tao lang. Ayos lang ba sa yung lugar na ito? I'm sorry if it's a bit empty. Minsan lang kasi ako dito. It's fine, Troy. Ngumiti ang lalaki sa kanya. By the way, don't mind the men outside. They are your bodyguards for the meantime. Just tell them what you need. Sila na bahala doon. Anito, bago naglakad patungo sa pintuan. Tungkol naman sa mga gagamitin mo. Sight, my friend. We'll bring it here later on. Dagdag pa nito. Tumango siya at tipid na ngumiti. Maraming salamat talaga, Troy. I don't know what to do kung wala ka ngayon. Thank you so much. Maluha-luha niyang pasasalamat. Troy really played a big part of her life now. Ito ang naging hero niya ngayong mag-isa siya. Acer was so lucky to have a friend like him. Ngumiti naman pabalik sa kanya ang binata. Wala iyon, Anika. Just stay strong. Kayong dalawa ng baby mo. Please, wait for my friend patiently. Masamang damo iyon kaya alam ko magigising agad ang damuhong iyon. Biro pa nito. Hindi niya napigilan pang mapaiyak. She really became a crybaby these days. Marahil dahil sa hormonal changes niya ngayong buntis siya. Hey, don't cry. Akala ko pa naman matatawa ka sa biro ko. Alo nito sa kanya. You're crazy. Sabi pa niya sabay tampal sa balikat nito. I gotta go, Anika. Ingat ka, Troy. And thank you once again. You too, Anika. Fighting. May kalakasan pa nitong sambit sa huling kataga pagkatapos nitong tapikin ang kanyang balikat. Hindi nagtagal na makaalis si Troy. Dumating naman sa site na siya nagatid ng mga kakailanganin niyang basic necessities mula sa damit, underwear at iba pa. She didn't expected na ang tinutukoy pala ni Troy ay ang siyang wedding gown designer niya noong ikinasal sila ni Acer. Matapos ang sandaling pag-uusap, agad naman nagpaalam sa kanya ang babae. Kinagabihan, nag-order na lamang siya ng kanyang hapunan. After all those chaos she's facing, wala na siyang lakas para makapagluto pa. Mabilis na din siyang nakaramdam ng katamaran. She just want to lay in bed, kaya naman iyon ang kanyang ginawa. Maybe she was too tired kaya mabilis siyang hinila ng antok. A ring from her phone had awakened her. Pikit mata niyang hinagilap ang kanyang cellphone. Sa pag-aakala niyang nasa kama niya ito na ilagay kagabi. Nang makapa niya ito, agad niyang pinindot ang answer button. Hello? Paus niyang bungad. Hello? Good morning po, Ma'am Anika. Si Leah po ito. Ani sa kabilang linya. Nang marinig niya ang pangalan ng kanyang secretary ay napadilat siya ng mata. Naalala niyang ilang araw na pala siyang hindi pumapasok sa opisina at siguradong sandamakmak na ang mga nakabinbin niyang trabaho. Morning to Leah. How was the company doing? May mga importante ba ako schedule na kailangan asikasuhin ngayon? Meron po, Ma'am Anika. But above all, nagpatawad po ng emergency meeting ang board at hindi po kayo maaaring mawala. Tugon nito. Pikit mata siyang napahilot ng sentido. Something is telling her that the meeting won't be good and it won't be on her favor, lalo na sa mga isyong kinakaharap niya ngayon. Anong oras, Leah? It's 10 in the morning, ma'am. You only have 30 minutes left. Kanina ko pa po kayo tinatawagan pero hindi po kayo sumasagot. Napatingin siya sa orasan at napamura na lang. Leah was right. Okay, I'll be there, Leah. Anya at mabilis na bumangon ng kama na hindi na hinihintay na makasagot pa ang babae. Mahilo-hilo siyang naglakad patungong banyo. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam pero kailangan niyang makahabol sa meeting. Hindi na siya nag-abala pang mag-shower dahil malilate na siya. Bagkus ay wisik-wisik na lang ang kanyang ginawa. Bahala na. Nag-shower naman siya kagabi. She chose a baby pink formal dress na ibinigay ni Syke kagabi. Pinaresan niya ito ng flat shoes. Nang makontento siya sa kanyang ayos, mabilis siyang lumabas ng kondong tinutuluyan niya. Ma'am, bilin po sa amin na hindi kayo pwedeng umalis.
Harang sa kanya na lalaki nagbabantay sa labas ng pinto. She remembered his name was Calder. I have an emergency meeting sa kumpanya, kuya, kaya kailangan ko umalis. Pero ma'am, mahigpit po ang bilin ni Sir Troy. Sa amin nabantayan kayo at ilayo sa anumang peligro. Tugon naman ng lalaki. Nagpakawala siya ng buntong hininga at isa-isang tiningnan ng 4 na lalaki nandoon. Okay, samahan niyo na lang ako. I don't have time to argue with you dahil malilate na ako sa meeting ko. Mataman siyang tinitigan ni Calder bago nito binunot ang cellphone. Lumayo ito sa kanya nang may kausap na ito pero ilang minuto lang, muli na itong bumalik sa kinaroroonan niya. Tara na po ma'am, ihatid na po namin kayo sa opisina ninyo.